Posible umano planado ang pamamaril ng dalawang menor de edad na suspect sa loob ng kanilang paaralan sa Tacloban City. Tinitignan din kung naimpluwensyahan naman ito ng isang bayolenteng online game na iniutos na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na ipagbawal sa bansa. Saksila, si Rafi Tima. Rafi? Pia, bukod nga sa lahat ng pinagplanuhan, lumalabas na sinamantala ng dalawang estudyante ang pagiging pamilyar sa kanila ng gwardya dito sa San Jose National High School para mailusot ang mga baril at bala na kanilang ginamit sa pamamaril dito kahapon ng umaga. Sa mismong gate ng San Jose National High School sa Tacloban City dumaan ang dalawang minor de edad na sangkot sa 15 minutong pamamaril kahapon. Base sa timeline ng PNP, hindi sabay pumasok ang dalawa. Ang 14 anyos na gunman na si alias Nash dumating sa eskwelahan alas 7:30 ng umaga. Dumalo pa siya ng flag ceremony at saka dumiretso sa CR at doon naglagi. Alas 8 ng umaga naman dumating ang 15 anyos na si alias Rod at doon na sila nagkita ni Nash sa CR. Bandang alas 9 ng umaga, lumabas sila at nag-ikot sa eskwelahan. Una raw nilang pinuntahan ang posibleng target nila pero nang hindi makita, nag-umpisa na silang magpaputok ng baril. Nagkalat ang mga basyo ng bala sa school grounds at sa pasilyo ng mga silid-aralan. Kita rin pati ang mga wala ng lamang magazine ng baril na ginamit sa pamamaril ng dalawang estudyante. Ganito kalawak ang eskwelahan kaya ganito kalawak din ang dapat bantayan sa campus. Ang dalawang minor de edad na suspect, 2 gusali at 8 kwarto ang pinaputukan. Mananakot lang daw sana ito. Kaso lang, nung may pumutok na isang bala, parang hindi na napigilan yung 14 years old. May targeted daw di umano itong dalawa. Kaso lang nung nakita na negative doon sa dulo na classroom, bumalik, saka na sila nagpaputok. Nasa loob ng kanilang backpack at sling bag ang dalang baril at mga magazine na hindi na-inspeksyon ng gwardya. Ang isa kasi sa mga suspect, miyembro umano ng Boy Scout at minsan ay nagboboluntaryong magbantay sa gate ng eskwelahan. Dahil nagkagulo na yung mga estudyante matapos magsimula yung pamamaril, iniwan na nila yung kanilang mga gamit, yung kanilang mga bag, pati mga sapatos at mga cellphone doon sa kanilang mga classroom nung sila'y magtakbuhan palabas nitong gate. Ayon sa paunang investigasyon, nagsimula yung pamamaril ng suspect dito sa bahaging ito ng gusali sa may bandang likuran at naglakad siya patungo dito sa likod nitong gusaling ito kung saan siya namaril at saka siya pumasok dito sa unang bahagi ng gusaling ito. At dito na nagtapos yung kanyang pamamaril bago siya tumakas, bumalik ulit siya rito at tumakas dito sa likurang bahagi ng eskwelahan kung saan siya nahuli ng isang kawani ng Bureau of Fire Protection at isang sibilyan. Yung isa naman niya kasama nakatakas pero kalaunan ay sumuko rin. Ayon sa isang estudyanteng nakapanayam ng GMA News, matapos magpaulan ng bala sa eskwelahan, pumasok pa raw ang isa sa mga namaril sa compound ng bahay nila. Yung pag salubong niya, tumakbo pa siya doon palabas sa may kanto, may doon sa may bagan, apartment, doon siya lumabas. Pumasok ba sa bahay niyo? Ano naramdaman mo? Natatakot. Sino yung pumasok dyan, anak? Hindi ko po Matangkado yung maliit? yung maliit. Ito po siya yung pumasok sa bahay namin, tapos lumabas po siya doon sa may laundry. Wala na po siyang hawak na baril noon. Sa inisyal na forensic investigation, isang beses lang pinaputok ang caliber 38 revolver na hawak ni alias Rod. Nakarehistro ito sa isang security agency sa Cebu kung saan naging security guard ang lolo niya. Ang nakapatay at nakasugat sa mga biktima ay mula sa 9mm na baril na hawak ng mas nakababatang suspect na nakuha niya sa tiyaheng pulis. Nasa restricted custody na ng PNP ang tiyaheng pulis na may rangong police staff sergeant at isang abogado. Sa mga unang pahayag ng tiyaheng pulis, inamin niyang minsan na isama ang pamangkin sa firing range at naturuang bumaril. Naiwan daw niya sa bahay ang baril. Magsasagawa ng sariling investigasyon ng National Police Commission o NAPOLCOM para sa posibleng administrative liability nito. Kabilang naman sa tinitingnan ng pulisya ay ang posibilidad na may nang udyok at planado ang ginawa ng mga minor de edad. As early as May 1 or April na mag-launch sila ng ganitong Kaya talagang premeditated yung incident. Pero again, pananakot lang ang inisyal na gusto nilang gawin. Yan po base doon sa sagot nung interview kahapon doon sa isa sa CICL na bata.
Ayon kay Education Secretary Sani Angara, seryoso nilang tinitingnan na di umano bahagi ng isang mission ang krimen. May group chat daw sila at sinabi na may mission daw sila. So parang mukhang napagplanuhan talaga. Sinisilip rin ng PNP Cybercrime Group ang anggulong ito. Nagpadala tayo ng ating mga teams dyan sa Tacloban, aside sa technical assistance para sa mga CCTV at of course to also study yung kung may surrender o mabigay yung mga cellphones ng ating mga kabataan para for our technical exploitation so that kung ano ang mga laman, baka ito ay may other factors sa pangyayari. Kabilang sa mga iimbestigahan ang nakababahala umanong nilalaman ng mga social media accounts ng mga sangkot. Gaya ng mga larawan ng mga personalidad na sangkot sa mass shooting sa Amerika na ang suot ng mga damit ay pareho sa suot ng isa sa mga sangkot sa shooting incident sa Tacloban. Titingnan natin kung ito ay may relationship sa mga online exploitations. So kung may mga groomer para kung ano ang nag-influensya aside sa sinasabing ito ay bullying. Pinag-aralan natin kasi yung tendency na nagkaroon ng nihilistic violence extremism. Iniimbestigahan din ng pulisya ang posibleng impluensya ng isang violenteng online game. Isa dito sa nakikita namin itong tinatawag na Gorebox. Parang Roblox lang daw ito at medyo violente yung nasasabing gaming app po. Kaya sa mga magulang, please closely guide your children. Dahil dito, iniutos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pansamantalang pag-ban sa bansa ng naturang laro. Sa pagbisita ni Angara sa pinangyarihan ng krimen, nakita niya ang tindi ng tromang pinagdaanan ng mga estudyante at mga kawani ng eskwelahan. Yun yung tinatawag na trauma, which is also very real. Nakikiusap din tayo sa media na sana in a way wag i-glorify kasi yung iba daw, ang sabi nila, yung ibang bata, ang validation nila sa sarili nila, parang yung likes nila sa social media. Paano sila nakakakuha ng likes? Gagawa sila ng kakaiba o kakababalaghan. So medyo tayo, hindi kami eksperto dito pero siguro medyo maingat lang siguro tayo. This is a wake-up call to parents. This is a wake-up call to the teachers. It's about time, you focus on your children. We cannot, if you cannot discipline and raise your children properly, don't give them to the government to discipline. That's not our job. Ilan sa ating mga nakausap na estudyante na nakasaksi sa pamamaril dito kahapon ang nagsabing nagdadalawang isip na sila kung ipagpapatuloy pa nila yung kanilang pag-aaral dito matapos yung insidente. Kaya naman sa mga susunod na araw, inaasahang dadaan sa psychosocial intervention hindi lang ang mga estudyante mula rito sa San Jose National High School kundi pati yung mga pumapasok sa San Jose Central School at sa kalapit na Manlurep Elementary School bago sila magbalik eskwela sa susunod na linggo. Mula rito sa Tacloban, ako si Rafi Timang, inyong saksi. Kasabay po ng pagdadalamhati ay ang masidhing panawagan para sa hustisya sa pagkamatay ng 3 estudyante sa pamamaril ng kanilang mga kaeskwela sa Tacloban City. At pati pong mga magulang at guardian ng 2 menor de edad na suspect gustong mapanagot. Saksi, si Emil Sumang. Dahil sa walang kapararakang karakasan, 3 buhay ang maagang nawala. 3 pamilya ang ngayoy labis na naghihinagpis. Pumasok lang po siya ng school para patayin lang po, ng ganun-ganun lang. Ang 15 anyos na grade 10 student na si Chris Lawrence Fabian. Hanggang sa mga huling sandali, isinabuhay ang pagiging Boy Scout. Siya ang lalaking estudyanteng makikita sa viral video na lumapit sa pinto para harangan ito habang walang habas na namamaril ang 2 kaeskwela sa San Jose National High School kahapon ng umaga. Maya-maya'y tinamaan na ng bala si Chris. Sinarado niya yung pinto, hinihila naman nung gunman yung pinto, hindi niya binitawan. Nagalit yung gunman, binaril yung pintuan, lumusot po sa kamay at sa heart, sa lungs. Sa isa pang video, makikita na siyang nakahandusay at duguan. Sabi po nila, hero siya kasi kung hindi daw po niya ginawa yun, marami pang namatay sa mga kaklase niya. Sabi niya, iwanan niyo na ako, iligtas niyo, umalis na kayo, iligtas niyo na yung sarili niyo.
Nasaksihan din ng nakababatang kapatid ni Chris ang nangyari. Nasugatan pa siya habang tumatakbo palabas ng eskwelahan. Kung simulang umalingaw yung mga putok ng baril, nasa ka na? Nandun po sa room namin kami lahat. Malayo ba yung mga bumabaril sa classroom niyo? Malapit lang po. Nasa kabila lang? Opo. Tapos nun, bigla sila pumunta sa Chico. Namaril na sila. Binigyan din ng pamilya Fabian na hindi bully si Chris. Hindi po yun bully. Maraming balang ginamit kung bully yun o di sana. Yung nambully sa kanya, yun na lang yung pininteriya niya. Bakit lahat ng estudyante? Bakit lahat ng estudyante ang pinunteriya? Hindi po siya nambubuli. Mabait po yung apo ko. Ang nais nila, mapanagot pati ang mga magulang ng 2 menor de edad na suspect. Hindi lang po yung mga bata ang manugot, pati po ang mga magulang nila. Ganito rin ang gustong mangyari ng pamilya ng nasabing 15 anyos na grade 10 student na si Joyancy Separa. Gusto ko po makulong yung mga guardian, yung mga bata na yun, yung mga may-ari ng baril. Hindi yun mapunta sa mga bata kung hindi galing sa kanila yun. Si Joyancy ang kumuha ng viral video na nagpakita sa mga pangyayari sa loob ng kanilang silid-aralan habang nangyayari ang pamamaril. Gusto ko lang, I'm sorry. I'm sorry, Yasin. I'm sorry. I'm sorry, Yas. Hindi na siya makapagsalita kung ano nangyari sa kanya. Hindi na siya makapagsumbong sa akin. Wala na. Ang sir, ligtas yung anak ko kasi nandun sa paralan. Doon pala magtatapos yung buhay niya. Puno pa naman ng pangarap si Joyancy na pangalawa sa 3 magkakapatid. Grade 10 siya ngayon. Sinabi niya sa akin na, Mama, maniguro ako yan na gusto ko nun niya ma-honor. Hindi rin nakaligtas ang 14 anyos na si Ayesa Nicole Dazo na nakunan pa ng video habang buhat sa labas ng eskwelahan, makarang tamaan ng bala. Justisya. Justisya, makulong iya, makulong. Hindi rin na mapapalik at buwit, sinabuhit ang anak ko. It is important that we do a thorough investigation on what the real motive was. Let's not speculate. What about aid for the families victims? Oh, definitely. Definitely. That's being shouldered by the local government and the other agencies. You have to debrief them. You have to work with them muna. Bukod sa 3 nasawi, may 20 ring nasugatan sa walang habas na paumaril. Sa July 1, magkakaroon ng pagdinig ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kaugnay nito. Ayon kay Senadora Riza Ontiveros, kabilang sa sisilipin ay kung may papel ang online platforms sa pagkalat ng maralakas na ideya. Pati kung sapat ba ang ginagawa ng mga ito para hindi mapagsamantalahan ng mga kabataan. Malalim ang sugat na iniwan ng krimeng ito kaya ang tangi lang sigaw ng mga naiwang pamilya, hustisya. Asan ang hustisya dito? Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.